Okay, so for today's vlog, dumako naman po tayo sa retirement benefits from SSS. So bilang empleyado, meron ba tayong makukuhang retirement benefits mula sa SSS and ano yung requirements para maka-avail nito? So ang retirement benefit po, ito ay isang cash benefit na ibinibigay ng SSS sa mga empleyado na hindi na makapagtrabaho due to old age o dahil matanda na sila o beyond working age. So, ibig ba sabihin kapag 60 years old na ako, attorney, pwede na ba akong maka-avail ng retirement benefits? Optional retirement po, yung 60 years of age, okay? Kung kayo po ay nasa 65 years of age, ayun yung technical retirement age. Ayon naman sa RA 10757, ang technical retirement age ng isang mine worker ay 60 years old. Optional retirement age is 50 years old. Effective April 27, 2016 na tong batas na ito. Ayon naman sa Republic Act 10789, ang isang racehorse jockey ay may technical retirement age na 55 years old. So kung hindi kayo mine worker at hindi kayo racehorse jockey, ang technical retirement age ay 65. So as payment para sa ating retirement pension, meron tayong two types. So, meron tayong monthly pension. Ito ay isang cash benefit na ibinibigay sa isang retiree na merong at least 120 na monthly contributions bago yung semester ng kanyang retirement. Lifetime cash benefit itong monthly pension na. Pero, etong si retiree ay may option na i-advance niya na yung 18 months ng kanyang pension. Ngayon, paano naman kung less than 120 yung iyong monthly contributions? Hindi ka na ba entitled? Sa monthly pension, hindi. Pero meron kang choice as a retiree na mag-continue sa pagbabayad ng iyong contributions bilang voluntary member hanggang sa makompleto mo yung 120 na monthly contributions para entitled ka sa monthly pension. Pero kung ayaw mo naman nang ituloy, meron kang choice na tanggapin na lang yung lump sum amount. Yung lump sum, ito yung kabuuan ng mga naibayad mo ay nai-contribute mo sa SSS as a member. Now, meron pa bang ibang additional benefits bukod sa monthly pension? So yes, meron ding 13th month ang mga retiree pensioner. Payable yan every December. So, para kanino itong dependence pension? Ibinibigay po siya para sa legitimate, legally adopted, illegitimate, or legitimated children ni retiree pensioner. Itong mga qualified dependents na to, yung kanyang legitimate na anak, illegitimate na anak, legally adopted na anak, or legitimated na anak, dapat sila ay below 21 years old, hindi kasal, and hindi employed. Now, kung over 21 years of age naman sila, pasok pa rin sila as dependent kung sila ay may physical or mental incapacity or meron silang congenital incapacity. So, sa dependence pension ni retiree pensioner, okay, meron lamang qualified na 5 minor children. So, halimbawa, meron siyang legitimate na 5 minor de edad na anak. So, lahat yon entitled sa dependence pension. Pero what if meron lamang siyang 3 legitimate children? Tapos halimbawa meron siyang 3 illegitimate na anak. Okay. So, yung 3 legitimate children ang mauunang magko-qualify sa dependence pension. And then, 2 sa kanyang illegitimate children ang kukunin. Okay, para mabuo yung 5 minor children. Beginning from the youngest. And what if mayroong 5 legitimate children etong si retiree and another 5 illegitimate children, mga anak sa labas? Makakakuha ba yung 10 yon? Hindi po. Mas preferred na bibigyan or mas uunahin yung 5 minor legitimate children. Okay? So, yung mga anak sa labas, hindi sila makakakuha ng dependence pension kasi mayroon ng 5 minor children na legitimate.
So magkano ba itong dependence pension? 10% po siya ng monthly pension or 250 pesos whichever is higher. Kung alin yung mas mataas, yung 10% or yung 250 for each dependent. So, itong dependence pension ba ay kagaya ng monthly pension na panghabang buhay na makukuha? Hindi po. Ang dependence pension ay makakat kapag umabot na sa 21 years of age si dependent or nag-asawa siya or gainfully employed na siya. However, kung umabot na siya sa 21 years of age pero meron pa rin siyang physical or mental incapacity at hindi niya pa rin kayang suportahan yung sarili niya, then magko-continue lang yung dependence pension. May stop din itong dependence pension kapag si dependent ay namatay at wala pa siyang 21. Stop po yung dependence pension. So, paano ba makompute ang iyong monthly pension? Nakadepende po ito sa tatlong factors. Una, yung amount and yung number ng iyong monthly contribution. So, dun kukunin yung average monthly salary credit. Pangalawa, yung credited years of service mo. And pangatlo, yung number of dependents mo. So, paano ba makompute yung average monthly salary credit na magiging basehan for your retirement pension? Okay, meron kasi tayong dalawang formula para makuha yung average monthly salary credit. And don't worry kasi dito sa dalawang formula na to, okay, kung alin yung may pinakamataas na value, yun ang i-consider na magiging average monthly salary credit, okay? So yung una, kukunin yung last 60 monthly contributions na employee and then i-divide sa 60 para makuha yung average salary credit. Yung pangalawang formula naman, kukunin yung lahat ng naihulog mo, yung total ng lahat ng naihulog mo mula umpisa and then i-divide doon sa kung magkano yung number ng monthly contributions, okay? And then kung ano yung average salary credit and kung ano yung pinakamataas dito sa dalawang formula na to, yun ang gagawing base. So, paano makapag-file ng retirement? Pwede po kayong mag-login sa inyong my.sss account or through personal filing, gagawa po kayo ng online appointment. Mag-fill up lang po kayo ng SSS Retirement Application Form and magpe-present ng inyong original ID and lakipan nyo rin po ng photocopy for verification. So, kung si retiree ay employed pa, and between the age of 60 but below 65, okay? Ano yung mga documentary requirements or supporting documents na isasubmit pa niya? Alright, kailangan niya ng certificate of separation mula sa kanyang last employer or yung kanyang certificate of employment mula sa kanyang employer, okay? Nakastate dun sa kanyang certificate of employment yung period kung kailan siya nag-start ng kanyang employment dun sa last employer na yon. Or affidavit of separation from employment na SSS form. Ngayon, kung meron kayong mga dependents, mga minor children ninyo na below 21 years old, ang additional supporting documents na isasubmit ay ang inyong marriage contract ni member or ni retiree, and then birth certificate ng mga minor children. So, after nyong maisubmit lahat ng documentary and supporting documents, okay, antabayanan nyo lang, magsisend ng notice si SSS sa inyong registered email address regarding sa status ng inyong retirement application. So, kanina nabanggit ko na pwedeng i-advance ni retiree yung kanyang 18 months na pension, alright? Ngayon, kung halimbawang piliin niya yung option na yon, yung susunod niyang monthly pension ay sa ika-19th month na. Kasi nai-advance niya na yung 18 months, okay? So, yung susunod will be on the 19th month. So, halimbawa, itong si retiree ay below 65 years of age, pero
apply na siya ng optional retirement, nakakatanggap na siya ng monthly pension, pwede ba siyang magtrabaho ulit? Halimbawa, nagbago isip niya, gusto niya magtrabaho ulit, pwede pa rin ba? Yes, pwede pa rin. Anong mangyayari ngayon sa monthly pension na tinatanggap niya? Masususpindi po yung kanyang monthly pension, okay? Hanggang sa maabot niya yung 65 years of age. Kasi kapag 65 na siya, i-refile na niya yung kanyang retirement benefit application. Ngayon, halimbawa, namatay itong si retiree. Ano ang makukuha ng kanyang legal wife na may iwan? Makakakuha si legal wife ng survivor's pension. Ngayon, itong si legal wife, meron siyang sariling monthly pension mula sa kanyang retirement. Pwede pa rin ba siyang maka-avail nitong survivor's pension? The answer is yes. Basta qualified siya, pasok siya dun sa qualifications or requirements para maka-avail siya ng monthly pension para sa kanyang retirement and then yung survivor's pension. So, may panahon po ba o may period lamang, may prescriptive period ba para makapag-file ng retirement benefit? Wala po.